Magsisimula tayo sa eksena kung saan ginamit ni Ming ang kanyang golden badge at bumalik sa naunang dimensyon at agad siyang sinalubong ng commander na napansin agad ang naging resulta ng kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ng commander na bagamat wala siyang nakuhang espesyal na kayamanan mula sa loob ng Tianting Ruins ay kapansin-pansin naman ang malaking pagbabago sa kanyang pisikal na katawan dahil ito ay mas naging matatag, mas malakas, at tila sumailalim sa isang pambihirang transformation. Kinilala ito ni Ming at ipinaliwanag na ang pagtaas ng kanyang pisikal na lakas ay dahil sa kanyang natatanging bloodline kaya mas mabilis at mas malaki ang naging pag-unlad ng kanyang katawan kumpara sa karaniwan. Sang-ayon ang commander at idinagdag na bagamat umabot na sa antas ng earthly status martial guru ang lakas ng kanyang katawan ay nananatiling mababa pa rin ang kanyang cultivation kaya kailangan niyang magpursige pa. At ipinaalala rin ito ang mahigpit na patakaran ng Golden Guard na tanging mga martial god lamang ang tinatanggap at kung hindi niya maaabot ang martial saint level sa loob ng 3 taon ay automatiko siyang matatanggal sa Golden Guard Army at mawawala rin ang kanyang badge. Tinanggap ito ni Ming nang walang pag-aatubili at nagpahayag na gagawin niya ang lahat upang maabot ang kinakailangang antas sa itinakdang panahon. Sa sumunod na panel ay biglang ibinanggit ng commander ang tungkol sa Tongli Bank sa Chinlong City at tinanong kung si Ming ang nagtatag nito, at inamin ng ating bida na siya nga ang may-ari ng bangko at balak na niyang ipa-auction at tuluyang ibenta sa lalong madaling panahon upang makakuha ng sapat na resources para sa kanyang cultivation. Ipinaliwanag ni Ming na maraming makapangyarihang tao ang nagmamasid sa bangkong yun dahil sa mabilis nitong paglago at patuloy na pagtaas ng kita bawat taon kaya iminungkahi niya ang pagbebenta ng kanyang shares bago pa ito tuluyang maagaw ng iba. Sa puntong yun ay napagtanto ni Ming na malinaw na may interes ang commander sa kanyang bangko kaya nagpasya siyang obserbahan muna ang mga alok bago gumawa ng desisyon, at iminungkahi ng commander na bilang magiging miyembro ng Golden Guard Army ay nararapat lamang na magbigay si Ming ng kontribusyon kaya hinihiling niya ang 10% ng shares ng bangko kapalit ng malaking halaga ng martial god coins. Binigyan si Ming ng kalayaan na ibigay ang presyo ng bawat shares at agad niyang tinansya ang halaga base sa kita ng kanyang bangko na umaabot ng higit sa 15 trilyon bawat taon at patuloy pang dumodoble kaya iginiit niya na ang 10% ay katumbas ng 15 trilyong martial god coins. Hindi sumang-ayon ang commander sa direktang kasunduan at naglatag ng sarili nitong alok kung saan kailangan ni Ming na magbigay ng 1% ng shares buwan-buwan at bayaran ang katumbas nito habang sinusuri ang pag-unlad ng bangko, at kung masiyahan ang kanilang leader sa pagtaas ng kita pagkatapos ng 1 taon ay saka lamang ibabalik ang pera at bibilhin ang kabuuang 10% sa halagang 15 trilyon. Agad na nakita ni Ming ang panganib sa ganitong kasunduan dahil malinaw na maaaring kunin ng Golden Guard ang kita ng kanyang bangko sa loob ng 1 taon nang walang kasiguraduhan na ibabalik ang kapalit nito kaya ipinahayag niya ang kanyang pag-aalinlangan at humiling ng katiyakan upang masiguro na hindi siya maloloko. Dahil dito ay nagalit ang commander at nagpakawala ng kanyang aura bilang babala na hindi siya dapat pagdudahan, at ipinakita ang kanyang awtoridad upang takutin si Ming na parang ginagamit ang kanyang posisyon bilang armas sa usapan. Sa sandaling yun ay malinaw na naunawaan ng ating bida na ginagamit lamang siya at sinusubukang pilitin sa isang hindi patas na kasunduan kaya sa kabila ng kanyang pagdududa ay pinili muna niyang magpigil at sumabay sa agos habang iniisip ang mas maingat na hakbang sa hinaharap. Ipinahayag ni Ming ang kanyang kasalukuyang kalagayan at ipinaliwanag na bilang isang bilanggo ng Royal Prince na nakatakda siyang hatulan ng kamatayan ay imposibleng maibigay niya ang hinihinging bahagi ng kita mula sa kanyang bangko kung siya ay papatayin. At dahil dito ay iginiit ng ating bida na kung nais ng Golden Guard Army ang kanilang bahagi ay kinakailangan muna siyang mailabas mula sa kulungan. Ipinaliwanag ng commander na hindi niya kailangang mag-alala dahil nakaplano na ang lahat at sa araw ng kanyang execution ay darating ang Golden Guard Army upang iligtas siya kaya hindi siya pababayaan sa ganitong sitwasyon, at matapos ang usapan ay agad na ibinalik si Ming sa kanyang selda. Pagbalik sa loob ng kulungan ay napaisip si Ming at napagtanto na hindi lamang ang mga prinsipe ang may interes sa kanyang bangko kundi pati ang Golden Guard Army ay naglalayon ding makuha ang kanyang shares, at lalong naging malinaw sa kanya na ang kanyang bangko ay isa ng sentro ng interes ng maraming makapangyarihang puwersa na parehong nagmamasid sa kanya ng may sariling layunin. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng selda at pumasok ang isang gwardya na ipinaalam na may isang dalagang nais siyang makita. At sumunod dito ay pumasok ang isang maid na may dalang salamin at nagpakilala bilang Cheojo na ipinadala ng second princess upang makipag-ugnayan sa kanya. Ipinaliwanag ng maid na bago umalis ang prinsesa ay iniwan nito ang espesyal na salamin na maaaring gamitin upang makipag-usap sa kanya kahit mula sa malayo,
At idinagdag pa niya na maayos ang takbo ng laban at ang prinsesa ay matagumpay na pinamumunuan ang hukbo at kontrolado na ang sitwasyon, at inaasahang makakabalik sa loob ng 3 buwan matapos makumpleto ang kanyang layunin. Matapos may hatid ang mensahe ay nagpaalam ang maid at umalis sa selda. Pagkaalis ng maid ay agad na pinadaloy ni Ming ang kanyang spiritual energy sa salamin at ito ay nag-activate at doon niya nakita ang imahe ng second princess na tila nakikipag-usap sa kanya ng harapan, at nakumpirma ng prinsesa ang kanyang presensya at agad niyang kinumusta ang kalagayan ni Ming habang ipinapahayag ang kanyang pag-aalala sa pagkakakulong nito. Ipinaliwanag ni Ming na wala itong dapat ipag-alala dahil kaya niyang harapin ang sitwasyon, ngunit binalaan siya ng prinsesa na mag-ingat at huwag basta-basta tatanggap ng anumang alok hanggat hindi siya nakakabalik. At ayon sa prinsesa ay sinasamantala ng mga tao ang kanyang pagkawala upang targetin si Ming at pilitin ito sa mga kasunduan na pabor sa kanila. Sa puntong yun ay ibinahagi ni Ming ang tunay na kalagayan at ipinaliwanag na hindi lamang iisang prinsipe ang naglalayon sa kanyang bangko kundi pati ang commander ng Golden Guard Army ay may parehong intensyon, at dahil dito ay napagdesisyonan niyang ipa-auction ang kanyang shares sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mas malaking problema. Nagulat man ang prinsesa ay agad niya itong sinuportahan at ibinunyag na siya mismo ay may malaking utang na kailangang bayaran na umabot sa 10 trilyong martial god coins dahil sa matinding pangangailangan ng resources para sa kanyang cultivation upang maabot ang mas mataas na antas, at nabigla si Ming sa laki ng halagang yon at napagtanto na mas malaki pa pala ang nagastos ng prinsesa kumpara sa kanya. Alam ng second princess ang kakayahan ni Ming kaya malinaw niyang ipinahayag na kung gugustuhin ng ating bida ay kaya nitong maabot ang martial saint level sa napakaikling panahon dahil sa kanyang pambihirang potensyal, at matapos nito ay ibinalik niya ang usapan sa Golden Guard Army at nais niyang malaman ng mas malinaw kung ano ang eksaktong alok ng mga ito kay Ming. Ipinaliwanag ni Ming na handa silang bilhin ang 10% ng kanyang shares kapalit ng 15 trilyong martial god coins kasama na rin ang kanyang paglaya mula sa kulungan. Ngunit agad itong kinwestiyon ng prinsesa dahil para sa kanya ay napakalaking halaga nito at hindi basta-basta ibibigay ng Golden Guard Army ang ganitong kalaking pera kaya nagbabala siya na posibleng niloloko lamang si Ming at maaaring may nakatagong plano ang mga ito upang samantalahin siya. Ngunit ipinaliwanag ni Ming na sa kasalukuyan ay ang pinakamahalagang bagay ay makalabas muna siya sa kulungan kaya pansamantala niyang tinanggap ang alok at plano niyang pag-isipan ang susunod na hakbang kapag siya ay malaya na. At nagbigay ng isang matalinong plano ang prinsesa kung saan sinabi niyang tanggapin ni Ming ang alok, ngunit kapag dumating na ang panahon na hihingi na ang Golden Guard Army ng kanilang bahagi ay sasabihin niya na wala na siyang kontrol sa bangko dahil napunta na ang lahat ng share sa kanyang asawa at sa ganitong paraan ay wala siyang obligasyong magbigay ng anumang kita sa kanila. Agad na naunawaan ni Ming ang loika ng plano at kinilala na ito ay isang praktikal na paraan upang malusutan ang sitwasyon kaya pumayag siyang pag-usapan pa ito ng mas detalyado. Lumipas ang ilang araw at matapos ang 3 araw ay dinala si Ming sa Hall of Justice kung saan naroon ang mga hukom at ang taong magpapataw ng hatol sa kanya, at sa loob ng bulwagan ay ipinakita ang isang seryosong kapaligiran kung saan malinaw na ang desisyon ay halos nakatakda na bago pa man magsimula ang paglilitis. Ipinahayag ng hukom ang paratang laban kay Ming na siya umano ang pumatay sa 4 na anak ng emperor na kasama niya sa kulungan, at dahil dito ay itinuring ang krimen bilang isang mabigat na kasalanan laban sa imperyo. Mariing itinanggi ni Ming ang paratang at ipinaliwanag na siya ay isinangkot lamang sa isang planadong sabwatan, at iginiit niya na hindi niya pinatay ang 4 na iyon at may ibang taong gumawa nito upang siya ang mapagbintangan at tuluyang maparusahan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng hukom at agad siyang pinatigil at ipinunto na may saksi mula sa kulungan na nakakita umano sa kanya habang pinapatay ang 4 na bilanggo at para sa kanila ay sapat na ang ebidensyang yun upang patunayan ang kanyang pagkakasala. Hindi nagpatinag si Ming at binigyang diin na ang nasabing saksi ay tauhan lamang ng hukuman kaya natural na susunod ito sa anumang utos na ibibigay sa kanya, at dagdag pa niya kung tunay ngang mga anak ng emperor ang 4 na yun ay hindi dapat sila inilagay sa kulungan kasama ang isang ordinaryong bilanggo tulad niya at lalo na't siya mismo ay hindi man lang ipinaalam kung ano ang kanyang kasalanan bago siya ikulong. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag ay nagpatuloy ang hukom sa pagbibigay ng hatol at idineklarang nagkasala si Ming sa pagpatay sa 4 na anak ng emperor at nararapat siyang hatulan ng kamatayan. Sa halip na matakot ay pinili ni Ming na harapin ang sitwasyon ng may panunuya at ipinakita ang kanyang pagkadismaya sa sistema ng hustisya ng Qinlong Dynasty na dati niyang pinaniniwala ang patas,
At dahil sa kanyang mga salita ay lalong nagalit ang hukom at itinuring ito bilang paglapastangan sa punishment hall kaya agad niyang inutusan ng mga gwardya na parusahan si Ming at pilitin itong lumuhad sa harap nila bilang pagpapakita ng kanilang awtoridad. May hawak na dalawang malalaking pamalo ang mga gwardya at sabay nilang hinampas ang tuhod ni Ming upang pilitin itong lumuhod ngunit dahil sa lakas ng kanyang katawan ay bahagya lamang itong yumuko at nanatiling nakatayo ang kanyang tindig, at agad niyang itinuwid ang kanyang mga tuhod at sa simpleng galaw na yun ay naglabas ng napakalakas na puwersa na tumama sa dalawang gwardya dahilan upang sila ay tumalsik paatras at bumagsak ng malakas sa pader at tuluyang nasawi sa lakas ng impact na kanilang tinamo. Kahit anong ginawa ng mga gwardya ay hindi nila kailanman kayang ipaluhod ang isang tulad ni Ming at halatang hindi nila naintindihan kung sino ang kanilang kinakaharap. Dahil dito ay sumigaw ang ikawalong prince at inakusahan si Ming na pumatay ng mga gwardya sa loob mismo ng punishment hall at lalo pang pabibigatin ng kanyang parusa, ngunit nanatiling kalmado si Ming at ipinaliwanag na wala siyang kasalanan sa nangyari dahil ang ginawa lamang niya ay ituwid ang kanyang mga tuhod matapos siyang pilitin at ang pagkamatay ng mga gwardya ay dulot ng sarili nilang kahinaan laban sa kanyang lakas. Lalong nagalit ang hukom at agad niyang inutusan ang chief ng punishment hall na harapin si Ming. Ang chief ay kilala bilang isang dalubhasa sa pagpapahirap at walang awa sa mga bilanggo kaya agad itong lumapit na may malamig na intensyon, at ipinakita nito ang kanyang interes sa matibay na katawan ni Ming dahil para sa kanya ay mas masarap sirain ang mga buto ng mga taong may matibay na katawan. Sa utos ng hukom ay inilabas ng chief ang isang espesyal na kakayahan at mula sa ilalim ng lupa ay lumabas ang kahawig ng isang cross na ginagamit niya upang pahirapan ang kanyang mga biktima. At agad nitong ikinulong ang katawan ni Ming at hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang mga braso at buong katawan hanggang sa hindi na siya makagalaw. Nagbabala agad ang invisible sword na ang nasabing instrumento ay nilikha upang sirain ang katawan ng sinumang mahuhuli rito dahil ang enerhiya nito ay direktang pumapasok sa loob ng katawan at unti-unting dinudurog ang mga buto hanggang sa maging abo ang mga ito. At hinikayat niya si Ming na kumilos at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makatakas at patayin ang lahat ng naririto. Ngunit pinigilan ito ni Ming at ipinaliwanag na hindi siya maaaring gumalaw sa sandaling ito dahil maraming nakatagong mga master sa paligid na naghihintay lamang ng pagkakataon upang siya ay tuluyang maparusahan kaya pinili niyang tiisin ang lahat muna at hintayin ang tamang pagkakataon. Di nagtagal ay nagsimulang lumabas ang berdeng enerhiya mula sa mga kadena at unti-unting pumasok sa katawan ni Ming, at ramdam niya ang matinding sakit habang ang enerhiya ay kumakalat sa kanyang mga litid at buto na dahan-daang dinudurog ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang chief ay labis na nasisiyahan sa nakikita at ipinahayag ang kanyang kasiyahan sa proseso ng pagpapahirap, at habang patuloy na dinaragdagan ng chief ang lakas ng enerhiya ay lalong tumindi ang sakit na nararamdaman ni Ming ngunit nanatili siyang tahimik at hindi man lang nagpakita ng anumang sigaw. Kahit ang dugo ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang bibig at ilong ay nanatili siyang matatag at hindi nagbigay ng kahit anong reaksyon na magbibigay kasiyahan sa kanyang kalaban, at dahil dito ay nagsimulang magalit ang chief dahil hindi niya makuha ang inaasahang reaksyon kaya mas lalo niyang pinataas ang lakas ng pagpapahirap. Sa gitna ng matinding sakit at pagdurusa ay pinili ni Ming na tumawa at ipinakita ang kanyang matibay na kalooban na ipinaparamdam na ang ganitong uri ng sakit ay hindi sapat upang siya ay mapabagsak o mapasigaw. Ipinahayag ni Ming na sanay na siya sa sakit mula pa noon at pinanday niya ang kanyang katawan sa matinding paghihirap kaya hindi siya kailanman sisigaw sa harap ng iba. At lalong nainis ang chief sa kanyang katatagan kaya napilitan itong gamitin ang kanyang mas mapanganib na pamamaraan upang tuluyang durugin ang kanyang loob at kaluluwa. Dahan-daang pinalakas ng chief ang kanyang kapangyarihan at ang mga mata ng bungo sa kadena ay nagsimulang kumislap habang ang berdeng enerhiya ay patuloy na lumalabas at pumapasok sa katawan ni Ming. At ang enerhiyang yun ay hindi lamang para sirain ang pisikal na katawan kundi direktang umatake sa kanyang kaluluwa upang pira-pirasuhin ito mula sa loob. Labis ang kasiyahan ng chief dahil alam niyang kahit ang isang martial saint ay hindi makakatagal sa ganitong uri ng pagdurusa, at napanood ng prinsipe ang buong pangyayari at napagtanto niya ang tindi ng sakit na dulot ng pag-atake sa kaluluwa dahil bagamat kayang tiisin ang sakit ng pagbabasag ng mga buto ay hindi basta-basta matitiis ang pagwasak sa mismong kaluluwa ng isang tao. Ang berdeng enerhiya ay tuluyang pumasok sa kanyang katawan at nagsimulang sirain ang kanyang divine sea habang ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga mata at bibig ngunit nananatili pa rin siyang matatag at hindi sumisigaw. Habang lumalala ang kanyang kalagayan ay nagbabala si Bame Ying na ang pag-ataking yun ay sumisira na rin sa kanyang divine sea at kung hindi agad kikilos si Ming ay tuluyan itong mawawala,
at ipinaliwanag ni Beiming na kaya lamang nitong ipagtanggol ang kanyang kaluluwa sa loob ng maikling panahon at wala itong kakayahang umatake pabalik. Sa kritikal na sandali ay biglang kumilos ang Invisible Sword at naglabas ng napakaraming maliliit na espada na may napakalakas na puwersa at agad nitong winasak ang lahat ng berdeng enerhiya na nasa loob ng katawan ni Ming at pati ang mismong bunso ng instrumento ay nadurog sa lakas ng pag-atake. Nagulat si Beiming sa bilis ng pangyayari habang ipinakita ng Invisible Sword ang kanyang tunay na layunin bilang sandata na umiiral upang umatake at protektahan ang kanyang master. At dahil sa biglaang pag-atake ay lubhang nasugatan ang chief at siya mismo ay nakaramdam ng matinding sakit dahil ang kanyang kaluluwa ang tinamaan ng epekto ng pagsira sa kanyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang chief sa nangyari at hindi niya maintindihan kung ano ang nasa loob ng Divine Sea ni Ming na kayang saktan ang kanyang kaluluwa, at kalmadong ipinaliwanag ni Ming na may mga mahalagang nilalang sa kanyang loob na nagbabantay sa kanyang buhay kaya hindi siya basta-basta matatalo. Dahil sa matinding pinsala ay agad na bumagsak ang chief at ang mga tao sa paligid ay nagkagulo sa nangyari, at muling naglabas ng hatol ang hukuman laban kay Ming at idinagdag sa kanyang mga kasalanan ang pagsuway sa hatol at ang pagkasira ng chief pati na rin ang pagkamatay ng dalawang bantay, at sa huli ay ipinahayag na si Ming ay dadalhin sa pampublikong pagbitay makalipas ang 3 araw kung saan siya ay isasabit sa harap ng maraming tao. Matapos ang lahat ng iyon ay muling ibinalik si Ming sa kanyang selda. Sa sumunod na panel ay lumabas si Little Qiang habang hindi nito mapigil ang matawa sa sinapit ng matandang chief na nagtangkang pahirapan ang kanilang master ngunit siya pa ang nasira ang kaluluwa at halos mawala ng lakas, at ipinaalala naman ni Beiming na dapat nilang pasalamatan ang Invisible Sword dahil sa tulong nito ay nailigtas ang Divine Sea ni Ming mula sa tuluyang pagkasira. Ipinahayag ng ating bida ang kanyang kumpiyansa sa sarili at kinilala rin ang tulong ng dalawa sa kritikal na sandaling iyon kaya nagpasalamat siya sa kanilang suporta habang pinanatili ang kanyang kalmadong anyo. Matapos iyon ay ibinaling ni Ming ang kanyang pansin kay Little Qiang at ipinaliwanag na nabigo ang plano ng mga kalaban na pilitin siyang sumuko kaya tiyak na maghahanap ang mga ito ng ibang paraan upang maipit siya, at naisip niya na ang susunod na target ng mga ito ay ang mga taong malapit sa kanya upang gamitin laban sa kanya bilang paraan ng pananakot at panggigipit. Hindi siya nag-aalala kay Ruzu dahil batid niyang malakas ito ngunit labis ang kanyang pag-aalala para kina Zhang Heng, Mei Ru, at Xian dahil sila ang maaaring maging madaling target ng mga kalaban kaya agad niyang inutusan si Little Qiang na pumunta sa kanila at bantayan ang kanilang kaligtasan sakaling may magtangkang umatake o dumakip sa kanila. At agad na tinanggap ni Little Qiang ang utos at mabilis itong nawala sa lugar upang tuparin ang kanyang tungkulin. Mabalik naman sa kabilang panig ay ipinakita ang 39th Prince at ang ika-8 prinsipe na nag-uusap tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, at naramdaman ng 39th Prince ang pagkabigo dahil kahit ang kanilang chief na kilala sa pagpapahirap ay hindi napasuko si Ming kaya kailangan nilang mag-isip ng panibagong paraan upang mapilit ito. Nagpakita ng kumpiyansa ang ika-8 prinsipe at ipinaliwanag na mayroon na siyang bagong plano at nagpadala na siya ng tao upang imbestigahan ang buong buhay ni Ming at tukuyin ang mga taong malapit sa kanya upang magamit bilang sandata laban sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating ang taong ipinadala para sa imbestigasyon at agad nitong ibinahagi ang lahat ng nalaman tungkol sa pinagmulan ni Ming, at ipinahayag na si Ming ay nagmula sa isang maliit na nayon sa silangang bahagi ng Yan County at kabilang sa Yi family na noon ay pinakamalakas na pamilya sa kanilang lugar. Ngunit nagkaroon ng trahedya sa kanyang pamilya nang mapatay ang kanyang ama dahil sa kaugnayan nito sa Haotian sect at matapos iyon ay nagpakamatay ang kanyang ina. At pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay nagkawatak-watak ang Yi family at nagkaroon ng matinding alitan sa loob ng pamilya na nagresulta sa maraming pagkamatay kung saan ilan sa mga iyon ay mismong si Ming ang pumatay. Idinagdag pa ng imbestigador na ang tanging natitirang miyembro ng kanyang pamilya ay si Zisheng ngunit ito ay pininsala mismo ni Ming at nawala ng kakayahang mag-cultivate habang buhay kaya halos masasabing wala nang natitirang tunay na kamag-anak si Ming sa buong mundo. Nagulat ang 39th Prince sa impormasyong ito dahil lumalabas na wala ng buhay na kadugo si Ming sa buong mundo at wala na silang direktang paraan upang gamitin ang kanyang pamilya laban sa kanya. Ipinagpatuloy ng imbestigador ang kanyang ulat at binanggit ang tungkol kay Lanso na isang babae na minsang minahal ni Ming nung siya ay nasa Red Sun sect, at ikinwento na ang babaeng iyon ay nakatakdang ipakasal kay Prince Taishang ng Vermilion Dynasty ngunit dahil sa selos ay nagkaroon ng malaking labanan na nagdala sa kanila sa Xuanshan Great World. Sa laban na iyon ay isinakripisyo ni Lanso ang kanyang sarili upang iligtas si Ming at matapos ang insidenteng iyon ay hindi na nalaman ang kanyang kinaroroonan kaya pinaniniwalaang siya ay namatay.
At dahil sa pangyayaring yun ay kakaunti na lamang ang mga taong malapit kay Ming at hindi na siya muling nagbukas ng puso sa iba. Kahit sa simpleng detalyeng ito ay naramdaman na ang bigat ng nakaraan ni Ming at kung gaano karaming pagkawala na ang dinanas ng ating bida bago pa man nagsimula ang lahat ng ito. Pagkatapos marinig ang lahat ay nagtanong ang prinsipe tungkol sa kasalukuyang mga kaibigan ni Ming at kung may iba pang tao na maaaring may espesyal na ugnayan sa kanya. At ibinigay ng investigador ang impormasyon na may 3 kaibigan si Ming sa Qinlong Dynasty na sina Zhang Heng, Mei Ru, at Xian at mayroon din siyang personal na maid na hindi malinaw ang pinagmulan. Ipinag-utos ng 39th Prince na hulihin sina Zhang Heng, Mei Ru, Xian, at ang personal na maid upang pahirapan ang mga ito hanggang sa mapilitan si Ming na sumunod sa kanilang kagustuhan, at agad namang umalis ang inutusan upang isagawa ang misyong iyon. Samantala sa Qinlong Academy ay ipinakita ang kalagayan ni Zhang Heng, Mei Ru at Xian na nakaupo sa loob ng isang silid habang mabigat ang kanilang loob dahil sa nangyari kay Ming at ramdam ang kanilang pag-aalala at kawalan ng magawa sa sitwasyon ng kanilang kaibigan. Sa gitna ng katahimikan ay dumating si Ruzu na may dalang bangkay ng hayop at tila walang anumang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. At nagtaka sina Mei Ru at Xian sa kanyang kilos dahil sa halip na mag-alala ay tila naghahanda pa ito ng kasiyahan at hindi nila maintindihan kung bakit nananatili itong kalmado sa gitna ng krisis. Ngunit nanatiling tiwala si Ruzu sa kakayahan ng kanyang master at naniniwala siyang hindi kayang pigilan ng simpleng kulungan ang isang tulad ni Ming, at halatang mas kilala niya ang ating bida kaysa sa inaakala ng iba. Sa sandaling iyon ay biglang nagbago ang kapaligiran nang may lumabas na anino mula sa kadiliman at lumitaw ang taong ipinadala upang hulihin sila. At dito nagtatapos ang chapter na ito sa isang cliffhanger na talagang kikilabutin ka kung ano ang mangyayari sa mga kaibigan ni Ming. Abangan ang susunod na video para malaman kung paano tutugan sina Mei Ru, Xian at Zhang Heng sa bagong banta at kung malalaman ba ni Ming ang nangyayari sa kanyang mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito ay huwag kalimutang mag-like bago kayo umalis. Salamat sa pakikinig.